sa pupuntahan ko. Sinabi sa amin ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsilbo po ang lahat. Sa pinagkain mo, nakikiwala ko yung pananisa at may mga tayong mahal sa buhay. Maraming sa'yo bago yung last na pulso mo, sabi ko, sorry. Alam ko kung bakit. Thank you. Alam ko ito bakit. Alam ko ito kung kita. Sobrang mahal kita. Sana okay ka na. Sana okay na yung iba. Thank you, Mara. Lahat ng sasabihin ko ngayon, nasabi ko na lahat sa kanya. Ako nga pala si Abby, isa sa mga anak ni Vilma. Hindi ko ako yung paborito, pero siya ko yung paborito kong nanay. Wala na akong choice eh. Pero kung ulitin man yung buhay, siya pa rin yung pipiliin kong nanay. Kasi, ang galing ni Lord, no? Kasi nung nangyayari siya ng nanay, alam na kung sino yung kailangan ko. Pinagabi ko rin na ako po yung mga anak niya. Napakasin ko kanya. Siya yung shopping girl ng family. Magugulat na lang kami, may binili na siya. Para kay Dale, para sa aming mga kapatid. Pero yung catch doon, kami yung magbabayad. Yung word na yun, ako nagbabagay ako yung mama. Nung malaman ko na sobrang bago-bago yung insight niya. Sabi ko, Lord, kahit isa lang dyan, Lord, akin na lang ito sa ala. Sorry po. Ang nangyari ko na ako na sa inyo. Nag-try na ako tulungan. Kasi di ba lang paano mapakailangan. Mga makalpain kita kasi kahit na yun. Akala ko nga dati may galit ka sa akin. Kasi hindi ako ito binibisita. Ang baon lipat kami. Pero every time na kinakausap mo ako kahit awkward ako, di yung bago yung kontrato mo sa akin kahit kung tumatama ako. Gusto ko mag-sorry para doon kasi di na makausap kahit wala na. Kaya nahiya ako. Pero gusto ko rin mag-thank you kasi kahit nagbago yung may nagpunsasalita ako sa'yo, di nagbago yung kontrato mo sa akin bilang ako. At ginagawa ko pa rin akong gusto dulo. Thank you, Mama. Makulit po yan pero papahal yan. Mabait po yan sa amin lahat. Tsaka ginagawa na po lahat ng makakaya para ma-fulfill yung role niya sa mga tao. Yung katapangan po siya lakas pinakita ni Mama. Nagbibigay ng maraming memories sa family and friends na hindi namin makakalimutan. Nung nakatira pa tayo sa Phase 3, lagi akong bumibisita sa inyo. Tumatakbo ako papunta sa kwarto mo para humiga at tumabi sa'yo para matulad sa ginagawa. Pinipilit ko kasi makakilapelagan ako lumabas para pumunta sa inyo. Lagi ko tinatanong kung ano ginagawa mo. Lagi tayo nagbabaguhan. Kapag inaayusan mo ako ni Tita Mabel, doon kami sa kwarto ko nag-picture. Naalala ko pa yung picture ng kwarto mo noon, Mama. Nabili pa tayo ng mga gamit para sa birthday ko nung unang beses mo magka-stroke. 2016 pa lang noon. 4 years old pa lang ako. Naalala ko nagpapanik na si Tita Mabel at si Mom para maidala agad sa ospital. Naalala ko pa yung mga sigaw ni Tita at ni Mom. Ramdam ko yung takot nila na mawala pa, Mama.
ko, napagod ka na, Mama. Kaya nagpahinga ka na. Mama, you're in a better place now. Makakapagpahinga ka na. Hindi ka na mahihirapang huminga at gumalaw. Mas masaya ka na dyan. Maalala ko mga magulang mo, yung tao mo, tsaka mga utos mo sa akin. Thank you, Mama. Salamat sa 8 years. Mamimiss kita lagi, Mama. Thank you po. Apo ako ni Mama. Ako po yung kasama ni Mama sa bahay. Ako po yung nag-aalaga sa kanya. Gusto ko lang ikwento simula nung inalagaan niya ako. Kung gaano siya kabait at gaano siya kasama. Simula nung baby pa lang ako, siya na yung nag-aalaga sa akin. Dahil minsan wala yung nanay ko. Dahil nagtatrabaho ata o pumaparte lang. Naalala ko ba dati nung may busy ako sa school, ikaw sumama sa amin. Kasi nga wala si mami kasi nga nagtatrabaho o nagpaparte lang. Naalala ko wala pang 5 minuto, natanggal agad ako sa whiskey. Naglakas na ako. Sabi mo sa akin, hindi mo man, ang sabi mo sa akin, hindi mo man lang pinainit yung kwet mo sa upuan. Sabay syempre, malutong ng mura mula sa pinaka-paborito kong lola. Hindi ko makakalimutan yun, Mama. Dahil sa bawat mura mo, ikaw ang aking naaalala. Naalala ko nung nasa emergency room ka, iyak ako ng iyak dahil nakikita ko sa mga mukha mo na pagod ka na at hirap ka na. Kitang-kita sa'yo na gusto mo na talaga magpahinga. Naalala ko nung nasa ICU ka, pinapalabas na ako ng doktor kasi tapos na yung oras ng pagbisita. Ang sabi mo sa doktor, pakis muna sa apo ko. Tapos kinis kita, sabay sabi sa akin na matulog ka na ha, para hindi na sumakit kwet mo. Wala nang magtatanong tuwing umuwi ako sa bahay na panalo ba? Nakuha ka ba? Varsity ka na ba? Wala na. Wala na akong pumunta. Tumitalo. Bastahan. Lalo may nanood na loob ko. Nagagalit pag naagawan ako ng MTV. Lalo magsasabi na dinaya kami ng kalaban kahit talo naman kami. Wala namang ulit magaya ng Samji. Ikaw naman si Mama. Gusto mo ba toasted yung baboy? Kahit gano'n naman ako, Mama, di ba? Lagi mo kita sinasama. Kahit di mo kilala kasama ko, basta nakalabas ka, happy ka na. Nakakamiss lang dahil wala na magpapalaya, pero wala na magpapapanti, wala na magpapalaster. Totoo nga yung sinabi sa akin ni Mama na hayaan mo na. Pag nawala na ako, mamimiss niyo yung bawat utos ko. Dati, naiinis ako tuwing minumura mo. Ngayon, Mama, nakakamiss yung mga mura mo. Malulutong na kahit yung tropa ko na mura mo. Mamimiss ko ang bawat utos mo, Mama. Pasensya na dahil sa tuwing magigising ka, magtutulog-tulugan ako. Pasensya na dahil sa tuwing papunta ka ng sala, tatakbo ako. Pasensya na dahil sa tuwing hinahanap-hanap mo ako sa work, nagtatago ako para lang hindi mo ako mautusan. Pasensya na, Mama, kung naging ganun ako sa'yo, pero namahal kita. Kung alam mo lang, sobrang sakit nung malaman ko na wala ka na. Sobrang sakit nung makita ko na hindi ka na nahinga. Sobrang sakit nung maramdaman ko na hindi ka talaga kita makakasama. Madami akong natutunan sa'yo, Mama. Kahit ang tingin nila sa'yo na sungit ka,
Tuwing pinapagalitan mo ako, minumura mo ako, hindi ko na isip na sobrang sama mo. Dahil sa bawat mura mo, dun ako natuto. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa'yo, Mama. Dahil ikaw nagbigay gabay at aral para sa akin, Mama. Kung sa tingin ng iba, masama kayo ng pagkakamali nila. Ngayon na ako naniniwala sa kasabihan na mahalin ng magulang hanggang nandyan pa sila. Dahil pag wala na sila, doon mo lang makikita ang kanilang halaga. Sinabi ko, Kuya Jacob, Punas mo na tayo. Kaya ate, napapasalamat ang pagpasalamat niya sa apat na taon namin pagsasama. Dahil nung ako sa kilala lagi kasama siya, ang anak niya si Maki. Doon. Sa mga taon, ang dami ko maalala sa kanya. Natawag siya sa akin. Magtitext. Ate Vic, paliguran mo ako. Ate Vic, iyapiran mo ako pag ikagising. Ate Vic, usan yung pagkain ko. Sa lahat. Kasi magmula nung naging mag-asawa si Mabel at yung anak kong si Dondon, wala akong nakita sa kanya kahit konti man na naging problema namin dalawa. Magkasundo kami kahit na anong bagay. Lalo na ngayon maaalala ko dahil tuwing magbe-birthday kami ng October, lagi kami magkasama. Maalala ko yung dahil lagi tayong nilalabas ni na Dondon at saka niya nung magkasama. Ang huli-huli natin na pinagsamahan nung dinala nila tayo dun sa Laguna. sa Thailand, nandito lang sa Cavite. Laguna. Kasi nga hindi kami naisama doon dahil masyadong malayo. Kahit na dito lang, nadama namin yung ng Thailand dahil talaga namang akala mo Thailand yung pinuntahan namin. Doon lang naging maligaya na kami para sa aming mga anak dahil pinapakita nila talaga ang pagmamahal sa amin. Kaya kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng anumang alitan tungkol sa aming mga anak hanggang ngayon, hanggang sa mawala siya. Isang beses pa nga, minsan nagsasama kami sa bahay ni na Dondon. Napansin ko yung mata niya, parang mayroong problema. Sabi ko, Mari, ano naging problema ng mata mo? Sabi niya, para daw may kuwing at parang nahihirapan siya. Pinakita ko agad sa kanya yung daladala kong gamot kung pwede ko siyang pakakan ng gano'n. Okay naman siya. Tapos nung sinabi ko sa kanya, ano pakiramdam mo? Maayos naman. Sinagot niya ako ng buko. Sa ganung paraan lang, nararamdaman ko na talagang kami dalawa ay magkasundo sa lahat ng bagay. Lalo na sa aming mga anak, kay Dale. Kaya maaalala ko tuwing hapon si Dale, tatawag na lang siya, mag-message siya. Dale, dali mo na dito si Dale. Nandito na si Abby. Yun lang ang maaalala ko lagi. Lagi ko maiisip yun at yung hapon. Mag-message siya ng gano'n. Kaya, wala ikaw na sa tahimik ka na. Sana maging maligaya ka na sa karoroonan mo. At alam mo naman, lahat ng anak mo, binigay na sa'yo lahat ang pagmamahal. Wala na akong masasabi na hindi ginawa ng mga anak mo. Ginawa nila lahat. Kaya maraming salamat. At sana
bilisan mo. Papiling na si Lord. Si mami ko kasi, naging part of ng pamilya nila. Hindi siya yung typical na nanay na spoiled ka, sweet messages. Walang ganun. Walang ganun. Masarap sa feeling na kahit saan ako napunta, saan ako nagpupunta, para mabuti, kaluluwang ligaw. Actually, hindi lang si Mami saka si Daddy. Silang dalawa. Ang pinagkaiba lang nila, si Daddy medyo light. Ito si Mami, pakakainin ka talaga ng mura nito Natatandaan ko one time, matagal akong bilang parang sa kanila. Sumali ko na talaga kasi nung kabataan ko, pag boring na ako, pag di na masaya dito, alis ako. Hanap ako ng lugar kung saan may amat. Tapos, natalis ako kay Mami. Kung ano-ano yung mga pinag-request ko sa kanya yun, wala sa issue. Hindi ko nga maintindihan, parang nagsisisi nga ako pag naaalala ko yung pinag-request ko sa kanya yun, kasi parang desperado, parang hindi normal. Pero reply na lang sa akin, asan ka ba? Punta ka dito sa bahay. Ang simple, pero ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam na pag nawawala ako sa mundo. Hindi mo alam kung saan ako pupunta. Di ka dito. Kailangan ka. Di ka dito. Ano ang problema mo? Ganun. Nung araw na yun, punta ako. Siyempre, hindi nga ako niyakap. Takit na masama na pupunta. Yan kasi, nagagawa ko sa buhay ko. Pero ang sarap. Ang sarap ang mahal Mami. Solid. Hindi pa gusto yung salitang real talk, meron na siya nun. Sasampalin na niya ng katotohanan. Hindi niya ito tolerate yung mga kagaguhan ko sa buhay. Ganun. Ako pinagpapasalamat ko kasi isa si Mami Lisa nakakakilala sa akin, sila ni Randy. Sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko kailangan i-explain yung sarili ko. Pero welcome. Welcome dito. Itatama ka ng landas, i-guide ka. Kung sino ako ngayon, pwede ko masabi na isa si Mami B. Kung paano ko mag-isip, kung paano ko nangarap, kung paano ako naging matatag, isa siya. Kasi kung hindi ko nakausap o hindi ko nakakainin yung isang Mami B, bakit naging mahina yung pagkatao ko Siya yung isa sa nagpatagad sa akin. Wala akong may tatago sa kanya. Sayang kasi hindi niya narinig. Nagpapasalamat ako sa kanya. Salamat, Mami. Salamat. Bawat nag-artist naman ang mga namin magkakapatid. Ibigin na namin pag wala ka na talaga. Sobrang sakit. Hindi ko alam. Sabi ko nga kay Dory, sabi ko dahil parang pagkatapos nito, ng linggo na to, hindi ko alam kung paano na kami, paano na. Pero naisip ko na lang, may anak na ako. Andiyan na naman yung mga kapatid ko. Hindi ka namin, ang naisip ko na lang na, hindi na siya mahirapan sa sakit niya. Saka alam ko na, super proud sa aming magkakapatid. Alam namin na, kung gaano na kami kamahal, yung sakripisyo niya para sa amin. Sobrang mahal naman kita, Ma. Sobrang proud din ako na lumaban ka sa sakit mo. Sa 8 years na binigay na extensions ni Lord sa aming magkakapatid, ilang na thankful na kami doon. Kasi simula nung na-stroke ka, sabi namin natin, 5 years lang, Ma. Ay, sabi namin, Lord, kahit 5 years lang.
nag-aalala. Kasi bunso, walang pamilya pa, and hindi pa stable. And then, ito na rin nabili ni mama ay, saan mag-aapatid mo? So, ayun, parang medyo iba lang naman sasabihin ko. Pero, ayun, ako yung nagbantay ni mama ng mga ilang gabi ko. Ayun, tapos, yung galing kami nga nalabagas yung mga dialysis. Nagtalo pa nga kami kasi sabi niya. Kasi, ay, di makulit siya eh. Kasi mag-cellphone, eh, bawal yan. Eh, kung alam mo lang na huli na yun, sana pinag-video ko na lang siya. Eh, after yun, for hours kami nandun sa operating room kung saan siya nilalayalis. Okay naman siya tulog lang siya tulog. Pero hindi ko akalain na, sabi ko sa kanya, sabi ko sa kapatid ko eh. Sabi ko rin, makaalam na ako kasi nalilito ako. Ayaw lang sa akin pagising. Tapos pag natin yung gabi, inawakan ako nila na wala na daw si mama. So, ayun, ako rin. And sorry ako sa kanya. Because, parang, hindi ko kasi nabigay mo kami. Yung lahat ng pangarap, di ba? Kumbaga, ako kasi parang, syempre, bunso, inaasahan na din, only boy, inaalam niya, lagi yung binabanggit kahit kanino, kahit sa mga kakapatid. Gusto ko niya ako kasi, hindi, pero alam ko naman na naging masaya siya. Siguro kuminis ko lang siya kasi wala akong dadalawin sa tuwing gabi. Wala na akong hihilutin. Wala na sa akin magmumura. Kung madaling araw lang. Wala nang sa akin, kasi ako nanginising sa akin magkakapatid. Wala akong magkakapatid na, hindi mo natin magkakain. Wala nang umulit na kung nasa ako, kung kumain na ba ako. Hindi ko alam kung kakayanan hindi. Siguro hindi yung time na depressed ako. Kaya ako nandito ngayon kasi ako sabi ng mga kapatid ko na natuloy na ako nagpapatay nun. Mamamatay din si mama. Pang yan, yung reason na live ko wala na din. Pero, yan din yung inisip ko. Pero ako, sa ngayon, alam ko na ayaw ni mama yan. Ayaw ko na ayaw ako, nalulungkot kami. Ayaw nalulungkot kami. So, I'm very proud. Naayusin ko po yung magiging stable na ako. And susuportahan ko yung pamilya ko at mga kapatid ko. Magiging ka na sobra yung mama ko. Sobra po. Thank you po. Ang pinali ng Panginoon. Be strong. Hindi siya. Sa video niya po, sabi niya po, sama ka po ba sa birthday ko? Hindi ko po matanggal yung slide niya.
Itapat mo kaya yung mic, Pia? Nanggigigil si mama pag ganyan ka. After po nung birthday niya po, nung nagabihan, nag-chat po ako sa kanya, nag-thank you po ako. Then sabi po ni Papa po sa akin, thank you po. Kasi sumama po ako sa family niya. Ever since po, nahihiyakan po ako. Pag inaayaw po nila ako lumabas, po yung last conversation ko po kay Mama, sinakyan po ako, alis daw po kami. Nakain daw po kami. Tapos po ng graduation ko, hinaibay niya pa ako. Nakakikita kami ng papa ko. Oo, automatic na idea yan. Ano po sa sarili ko na wala na po ako. Iyak ka kasi nang iyak, di mo makita tuloy. Ayun po, yung isa po sa isa po. Naalala ko po yung natapon ko po yung beads na po. Lagot ka. Tapos po, sinisigaw po si Amber. Sinisigaw po si Amber nun. Imbis na ako po yung magalitan si Amber po yung sinunod niya. Super mamiss ko po yung tawag mo kung ilang mo sa akin. Ayun po, pag sumisingin ako sa room mo, before po kasi ako magpakita kay Rob, kay Mama po muna ako. Kikis ko po muna siya, sino po na tsaka ako lalabas ng room niya. Gusto ko talaga makakalimutan. Smile na po, kita niya ako. Super mamiss po yun. Isang beses pa po tumawag siya sa akin na sabihin mo ba tinagaw po kami? Bakit? Kwento mo kung bakit. Hindi ko po alam. Thank you, Mama. Kasi kahit po confusan ako, hindi pinakita mo sa akin na love mo ko. And higit sa lahat, tinanggap mo po ako sa family mo. Alam ko po na super love na love mo po sila tita, sila tito. And higit po sa lahat ng mga apo niyo po. Masaya po ako kasi isa ako sa mga naging mamamil ka. And finally, sasabi ko kung natin naging ka na. Makapagpahinga ka na. Wala ka na kung mararamdaman ng sakit. Alam mo kung proud na proud po kayo kay tita and tito and sa mga apo niyo. Umurs ng tita yung tito, Pia. Thank you po for 2 years. Love you, Mama. Ako'y masasabi kong hindi ko makalimutan kay Tita Bina. Ako yung taong hindi masyadong celebrate. Sino iiyak? Nakakayak yung kwento mo eh. Kung full time, tambay kasi ako. Sa araw ako sa mainstream. Dahil nga, pag nag-birthday ako, iilaw ko sa'yo. Pero, yung nagpaalam kami, pwede ko sinunod sa bahay nila. Maya naman siya. Nasa usapan, walang magbabasa, walang makakagulo. Tsaka, siyempre, lumesan. Naglilinis. Diba? Yung mga estimations ko, hindi kami hindi kami masyadong nag-usap. Pagka sa kung ano lang, okay, sige, okay lang. Siyempre, ano naman ako, hindi rin naman masyadong masalita. Okay lang na nandito pa kami. Saan na. Pero yung kahit hindi kami, ganun sobrang ka-close. Pag nakikita kami, o kasama niya sige niya. Minsan, kahit ayaw niya, nandun ako. Kagana yung bagay niya, nandun ako.
Hindi ko nga alam, baka anak ko sa Pilipinas. Malamang. Pero, yun yung mga nakakala ko. Tapos, syempre, yung mga small things na yun, minsan, pag may problema siya sa computer, Ayan, oo. kahit hindi na ako doon sa party ng era, or bihirang-bihira talaga akong nakita. At may message sa akin, yung sipunta ka naman, check mo yung gagawin yan. Sige na, pag nakadala ko dyan, at tinig na ako. Yung mga maliit na bagay na yun, kahit hindi kami nagkikita, naalala niya ako. Kahit hindi kami masyadong nag-uusap. Ayun, thank you. Kasi, di man tayo magkagulo, di man tayo masyadong nagkakausap. Pero, pag nagkita tayo, at iba yung ano yun, nasasabi mo na, iba lang yung tropa lang na ano, kasi punta ka niya, punta ka sa bahay. Yun lang ang mga naalaman ko yung kita na talagang di makakalimutan. Yung mga relatives po na mag-aalit.
Pwede na po lumapit ang immediate family.